Ibabahagi ko sa umagang ito ngayon mga kapatid ay bagamat hindi kami nag-uusap ni Brother Darwin, ito rin po ay may kinalaman sa panalangin. Ang nananalangin po naman dito ay walang iba kundi ang isang ah, messenger ng Diyos na ito ay may pangalan na si Moses. So pinapakita dito sa kanyang panalangin na ang buhay ng isang tao ay napakabilis lamang. Kaya dapat po natin itong mapag-isipan at makagawa po tayo ng tamang mga desisyon sa ating mga buhay. Bago po natin simulan ang pag-aaral na ito, ako po ay nakikiramay po sa ating kapatid na Brother Rener Morales na sa po ay pumanaw na. Ito po ay nagpapakita na ang buhay talaga ng isang tao sa sanglibutan ay parang bula na biglang nawawala pagkadaka. Ang buhay rin daw ay isang katulad na isang bulaklak na sa umaga ay namumukadkad. Ngunit pagdating ng hapon, ito ay natutuyo at nalalanta. Katulad nga po ng nangyari kay Brother Rener, nakita ko pa ito sa GC na nagbati pa siya ng happy birthday noong November 24 po yata, na birthday po yata ni Brother na ako. Oh. So nakaraan lang po ang isang araw, November 25, November 26, nakita na natin na nag-chat yung kanyang anak na pangalan na si Jimby na sinugod na po ang ating kapatid na Rener Morales sa ospital. Hindi po natapos ang isang araw, ito po ay binawian na ng buhay. Ito po ay nagpapakita na ang buhay ang buhay natin sa sanglibutan ito ay hindi po natin hawak at hindi po natin ito masasabi kung kailan tayo darating sa punto ng kamatayan. Bagamat nangyari ito sa ating kapatid na Brother Rener, na alam naman po natin ito po ay isa sa mga aral ng Diyos na ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa atin na siya po ay nangangaral sa kabila pa tayo sa Minlo. So masasabi ko po na ang ating kapatid ay napaghandaan niya ang kanyang buhay at nalagutan siya ng kanyang hininga na sa paglilingkod ng Diyos. Na sana sa bawat sa atin ay ganun din po sana tayo. Bago man pumikit ang ating mga mata, ay masumpungan tayo ng Diyos na sa kanyang paglilingkod upang sa ganun ay makakaasa po tayo na tayo ay makakapiling ng Diyos. Alam naman po natin na ang kamatayan ay itinakda ng Diyos sa bawat sa atin na kapag namatay ka, wala na pong other chance kundi isa lamang po. Dapat bago po dumating ang kamatayan na yun, dapat tayo po ay handa. So, ang attendance po natin ngayon ay nagpapakita sa bawat sa atin kung ano ba talaga ang buhay natin. Kung ano ba talaga ang importante o priority natin sa buhay. Ngayon, ang isishare ko sa inyo sa umagang ito, ang mensahe ay may kinalaman sa panalangin ni Moses.
Ito po ay ang panalangin ni Moises. Ito po ay ating matutunghayan sa aklat ng mga awit, chapter 9, chapter 90, verse 1 to 12. Bago po natin tunghayan ang kanyang panalangin, ibigay lang po ako ng kunting background kung sino ba to si Moises. Si Moises. Siya po ay isang Israelite. His parents is from the tribe of Levi. Moses was born in the time of Pharaoh, the king of Egypt. Noong panahon na yon, ang hari ay ang haring si Pharaoh. At nag-order siya na ipapatay ang lahat ng mga lalaki sapagkat nangangamba ang hari na dumadami ang mga Israelita. Kaya nag-order siya na ipapatay ang lahat ng mga lalaki. So ang ginawa ng kanyang ina ay inilagay siya sa ilog, pinaanod siya, at ito ay nasumpungan ng anak ni Parao na babae at kinuha. Si Moises rin po ay isang God's messenger. Moises leads Israelites in the promised land of Canaan. Siya rin po yung nag-lead ng mga Israelita nung pinambukan niya yung dagat upang makatawid ang mga Israelita. Itong si Moises ay merong close relationship sa ating sa Diyos. Siya rin po yung nakatanggap ng 10 commandments. Ito po ang kanyang panalangin. Ito po ang ating mababasa. Ito po ang kanya. Panginoon, ikaw ang naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Verse 2. Bago nangalabas ang mga bundok, o bago man nilikha ang mga lupa at ang mga sanglibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So nagbibigay siya ng pagpupuri sa Diyos. Yung unang mungkahin ng kanyang panalangin. 3. Iyong pinagiging kapamakan ang mga tao at iyong sinasabi, magsipanumbalik kayo, kayong mga anak ng tao. 4. Sapagkat 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ang nakaraan at parang nagpupuyat sa gabi. So sinasabi dito ni Moises na ang 1,000 taon sa paningin ng Panginoon parang isang araw lamang. Minsan nag-iisip po tayo parang napakatagal naman nata ng pagbabalik ng Panginoon. Ito po, pansinin po natin ang versikulong ito na tandaan po natin na ang 1,000 taon ay parang isang araw lang sa ating Panginoon. Kaya dapat lagi po tayong handa sa mga bagay na darating. 5. Yung dinala sila na parang baha. Sila ay parang pagkakatulog sa kinaumagahan ay parang damo. Sila na tumutubo. So ipinagkumpara po ang buhay ng tao. Minsan may mga kalamidad. Minsan may mga hindi natin inaasahan na nangyari sa tao na namamatay. Verse 6. Sa kinaumagahan ay namumulaklak at lumalago. Sa kinahapunan ay pinuputol at natutuyo. So ito nga po yung sinasabi ko nila na ang buhay ng tao ay parang isang bulaklak. Na mapapansin natin na ang isang bulaklak po sa umaga ay namumukadkad, magandang maganda. Pero pagdating ng hapon,
ito po ay nalalanta at natutuyo. So ganun po ang buhay ng tao. Kaya napakagandang pag-aralan itong panalangin ni Moises para maihanda po natin ang ating mga sarili sa darating ng bukas. Alam naman po natin na ang tao ay itinakdang ng Diyos na mamatay. Verse 7, sapagkat kami ay nangasupok sa iyong galit at sa iyong puot ay nangabagabag kami. 8, iyong inilagay ang aming mga kasamaan sa harap mo, ang aming lihim na mga kasalanan ay liwanag sa iyong mukha. So makikita po natin dito sa verse 8 na walang maitago ang tao sa harapan ng Diyos. Maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Kahit pinaka-sikreto mong bagay na ikaw lang nakakaalam. Darating ang panahon na ito ay mabubunyag. Ang nakakaalam nito ay ang ating Panginoon. Tanda po natin na haharap tayo sa Panginoon upang tayo ay kanyang i-judge. After that, paghukom. Sa verse 9 po, ganito pang sinasabi, sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot, aming niwakasan ang mga taon na parang buntong hininga. 10. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot sa 80 taon. Gayunman ang kanilang mga kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. So dito po pinapakita na kung gaano pa talaga ang kahaba ang buhay ng isang tao. Sabi niya dito, 70 taon lamang. Kung medyo ikaw ay malakas, naabot ka ng 80. So kung umabot ka ng 100, talagang bonus na. Ito ba? Bonus na sa Diyos. So ano ang ibig sabihin? So dapat ay i-manage po natin ang ating mga ginagawa sa sanglibutan ito. Sabi ko nga, yung attendance po natin sa ating pagsamba, ito po ay nagpapakita kung ano ang ating priority sa buhay. Sa 11, sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ang iyong puot ayon sa kalakasan na nanarapat sa iyo? So tandaan po natin na ang Diyos ay napupuot sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Darating ang panahon, tayo ay haharap upang ipagsulit natin ang ating mga nagawa sa sanglibutan ito. Kaya sa kabila ng lahat ng ito, ganito po ang kanyang panalangin. Bago po muna, so ano po yung lesson na makikita natin dun sa unang mga kanyang panalangin? So nakita natin na sa ating mga binasa sa panalangin ni Moises na ang buhay ng tao ay may katapusan at napakaikli lamang. Sabi ko nga kanina, ito ngayon, December 1 na, parang kailan lang eh. Ito po ba? Next month, New Year na. So ang tanong, ano ba ang mga priority natin sa ating mga buhay? So nakita rin natin na ang lahat ng mga ginagawa ng tao ay hayag sa Diyos. Maging ito'y mabuti at maging ito'y masama. Nakita rin natin na darating ang panahon na ang tao ay haharap sa Diyos for the judgment. So sa kabila ng lahat ng mga ito na pinanalangin ni Moises, so mayroon siyang pinalangin sa Diyos na napakaganda na
dapat po rin nating magaya o gawin. Ito po ang kanyang panalangin sa verse 12. Dito po tayo, ito po yung pinaka-main topic po natin, ang kanyang panalangin. Ito po ang kanyang kahilingan. Sabi niya dito, "So teach us to number our days, that we may apply our hearts into wisdom." Tagalog. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. So, napakaganda po ang panalangin ni Moises. O ba, sabi sa ating Bible study kanina, minsan nanalangin lamang tayo kapag yung mga kailangan natin, kung may mga kailangan tayo, nagkakaroon tayo ng problema. So, ito rin po, mas maganda na ipanalangin po natin na tayo po ay magkaroon ng kaalaman sa Diyos. Lalong-lalo na alam natin na ang tao at ang mga araw ng ating mga buhay ay sadyang napakaikli lamang. So, ano po ang ibig sabihin nitong panalangin nito ni Moises na to teach us to numbers our days, that we may apply into hearts into wisdom. So, sa pang-araw-araw po nating mga buhay, so napakarami po tayong mga ginagawa. Minsan, busy po tayo sa ating mga trabaho. Minsan, nakakalimutan na po natin ano dapat ang ating i-priority sa ating mga buhay, di po ba? Hindi naman po masama yung maging maganda yung trabaho mo. Magkaroon ka ng mga salapi na magamit yung mga bahay. Pero ang tanong, ano ba talaga ang priority mo sa buhay na ito? Sapagkat kailangan po nating malaman sa ating mga sarili na kung ano ang priority po natin. Priority po ba natin ang ating career o ang ating kaluluwa? Tayo po ang makakasagot sa ating mga sarili at ipapakita po na ang buhay na ito ay isang napakaigli lamang. Yun po yung panalangin ni Moises na sana, Panginoon, sabi niya, turuan mo kami na maging matalino, na magkaroon kami ng katalinuhan sa aming pamumuhay na ito sapagkat nalalaman namin, Panginoon, na ang buhay na ito ay napakaikli lamang. Sa example nga, kanina, diba, sa Brother Hiner. Minsan, kanina, nung isang mga araw lang, nagchat-chat pa sa, ngayon, bigla na lang nakawala, di ba? Parang bulat. So, ano ang gagawin natin? Ito ba? So, dapat, hanggang may pagkakataon pa, dapat iplano po natin. Alamin po natin ang ating mga priority sa ating mga buhay. Sabi ko nga, makikita po natin ang ating priority sa buhay na ito kung nakikita po natin ang ating mga attendance sa pagsamba. Doon po natin makikita kung ano ang ating mga priority. Na ang priority mo ba sa buhay na ito ay magkaroon ng mga kayamanan? At alam mo naman natin na ang mga kayamanan ito ay hindi na nananatili compare sa ating tatanggapin na buhay na walang hanggan. Sabi nga kanina, 80 taon lamang tatagal ng tao. Compare naman sa eternal na ating matatanggap. So, napaka-kuan po, di ba? Napakadali namang pumili. ABC lang. Anong pipiliin mo? O ba? So, ang ibig po sabihin sa kabila ng pagiging malapit niya sa Diyos, so gusto niya paring matuto na i-prioritize ang buhay. Sa ganon, sana ganun din po tayo. Yun yung mensahe
ni Moises na sa kabila ng kanyang malapit sa Diyos, so pinili niya pa rin na humingi ng gabay sa Diyos na sana sa atin sa buhay na ito ay ganun din po tayo na i-priority po natin ang ating mga buhay na hindi lamang mga material na mga bagay na kailangan natin sa buhay na ito. Bagamat ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. So sabi nga natin kanina, hindi po masama ang magkaroon ng magandang trabaho o career o kayamanan o power na alam naman na natin na dapat ang alam lang naman dapat natin na kung ano dapat ang ating iprioridad. So ngayon mga kapatid na nakita natin na ang buhay talaga ng isang tao ay napakaikli lamang sa mundong ito. Ang tanong, ikaw po ba, ang tanong, ano ba ang priority mo sa buhay mo? So tayo po sa ating mga sarili ang mga kasagot. So kadalasan po kasi minsan, so busy po tayo sa ating mga hanap buhay. Minsan, naalala ko nga, dati parang 20 years old ako. Ngayon, 45 na ako. So ba? Minsan, namumuti na yung buhok ko eh. So ba? So, napakaganda po itong panalangin ni Moises eh. So ito po ay nagpapakita ng kahalagahan kung ano dapat ang ating mga ginagawa sa buhay na ito. At alam naman po natin kung sinasabi sa Biblia na kung ano ang ating itinanim, ay siya rin naman ang ating aanihin. So dapat alam natin na ang buhay na ito ay napakaikli lamang, dapat alam po natin ang ating gagawin. Ang gagawin po natin priority po natin sa ating mga buhay ang Diyos sapagkat darating ang panahon na tayo ay susuko sa Diyos. So, yun nga po kanina, nabanggit ko kanina, parang kailan lang, naging 20 ako ngayon, 45. So, napakabilis lang po talaga. So, ang tanong, alam mo ba kung ano ang mga priority mo sa buhay? Ito yung 50, hindi mo alam kung kaya maaabot mo pa yan eh. Kaya, question mark. Kaya, ako ang masasabi ko, dapat alam po natin na ano ang ating mga ginagawa na prioridad sa buhay na ito na dapat nating malaman. Ang dapat nating malaman na dapat ang prioridad po natin sa ating mga buhay kundi ay walang iba kundi ang kaligtasan po ng ating mga kaluluwa. Basahin po natin sa aklat ng Ecclesiastes. Ganito po ang sinasabi. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and years approach when you say, I find no pleasure in them. Tagalog, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa karawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Ito po, napakaganda din po itong sulat sa Ecclesiastes na sinulat po ni Haring Solomon. Sabi niya dito, remember. So habang bata pa po tayo, so pag samantalahin po natin na tayo po ay malakas sapagkat darating ang panahon o araw na baka sasabihin mo sa Panginoon kapag malapit ka ng
hindi mo na kayang pumarito, hindi mo na kayang humakbang. Sana naglingkod ako noon. Sana ginawa ko na noon. So, ang sabi po dito, dapat habang bata ka pa, alam ko, topic dito ni Brother Gary nung last week na habang bata ka pa, habang kaya mo pang maglingkod ka na. Sapagkat darating ang panahon na tayo ay tatanda. O di kaya tayo ay mawawalan ng lakas. Baka sasabihin mo pagdating ng iyong kamatayan, bago ka mamatay, baka ito yung sasabihin mo, wala akong kaluguran sa mga yaon. Huwag nawang mangyari po sa atin mga kapatid na pagdating ng ating mga pumikit ang ating mga mata, ay huwag po nating sabihin ang katagang ito na wala akong kaluguran sa mga yaon. Ibig mong sabihin, wala akong kaluguran sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Kaya habang bata pa po tayo, nawa ay gamitin po natin ang ating mga buhay. Priority po natin ang paglilingkod sa Diyos sapagkat hindi po masasayang ang ating mga pagsusumikap sa paglilingkod na ito sapagkat ito po ay ipinakita na ng Diyos nang siya ay kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala naman pong ibang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon. Naparito siya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito rin po ang isang mga dahilan kung bakit kailangan po nating i-prioridad ang ating Panginoon. Sabi niya dito sa Ecclesiastes 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Tagalog. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ito po talaga ang dapat po gawin ng isang lalong-lalo na ang isang mananampalataya ng Diyos na dapat tayo ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang pinag-uutos sapagkat darating ang panahon na kanyang itinakda na ang tao ay kanyang huhukuman. Baka sasabihin po natin na katulad ng kasaysayan ng ni Lazaro at ng kanyang mayaman. Sabi niya doon, huli na ang lahat bago po siya nagdesisyon na paglingkuran ng Panginoon. Inutusan niya pa nga yung si Abraham na papuntahin sa kanyang mga kapatid upang makapagsisi. Nawa sana sa ating mga sarili sa buhay na ito ay prioridad po natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Para hindi po natin na masabi na wala po tayong kaluguran sa kaligtasan ng Diyos. Alam niyo po, ginawa ng Diyos ang lahat. Baka ikaw lang talaga yung ayaw. O ba? Baka ikaw lang talaga yung ayaw. Baka ngayon di pa dumating ang Panginoon, baka ikaw lang yung inaantay. Ikaw lang inaantay para magbago. Kailan pa?
paghuli na ang lahat. Ang Panginoon, iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan upang magkaroon ka lamang ng buhay na walang hanggan. Dinanas niya ang kanyang kahirapan sa krus. Dinanas niya ang mga pag-aalimura sa kabila ng kanyang pagka-Diyos, ay hindi niya ito dapat panangnan ang pagkabantay niya sa Diyos, kundi inubad niya ito para lamang sa ating mga kaligtasan. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 14, ganito po ang sinasabi. So malapit na po tayong matapos. For God shall bring everything into judgment, every secret things, whether it bad or whether it evil. Tagalog, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati na ang kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So, dapat po nating iprioridad ang paggawa ng mabuti sapagkat darating ang panahon na haharap tayo sa Panginoon na wala po tayong maitatago. Lahat ng iyong mga gawa ay mahayag sa Kanya. Kaya habang po tayo nabubuhay sa sanglibutan ito, habang may pagkakataon pa, dapat po nating i-prioritize ang paggawa ng mabuti, lalong-lalo na ang paglilingkod sa ating Panginoon. So last verse po na aking babasahin para ako'y magtapos. Sana po sa umagang ito ay nag-iwan po ako ng kaalaman para kung paano po natin i-prioridad ang ating mga buhay. Our priority in this life, ito po ang ating matutunghayan sa Matthew chapter 16 verse 26. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? English, ganito po ang sinasabi, mas maliwanag. For what is a man profited if shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give his exchange to his soul? So, napakaganda po ng talatang ito na ating mababasa. Sabi niya dito, makamtan mo man ang lahat ng sanglibutan, mga kayamanan, lahat, pero mawawala ang iyong buhay o mapapahamak ang iyong kaluluwa. Sabi niya, ano pa kaya ang ipangpalit? So makikita po natin, hindi po kayang palitan ng mga kayamanan ang kapahamakan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga po, sana bago ko po tapusin ang mensaheng ito, ay iiwanan ko po sa inyo na dapat po nating prioridad ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Wala pong gagawa niyan, hindi ikaw po lamang. Sana sa maikling mensaheng ito ay dapat po nating malaman kung ano ba talaga ang prioridad sa ating mga buhay. Manalangin po tayo kung di po na nagkakasumpong po tayo ng mga kabagabagan sa ating mga buhay, yun po ang suggestion ni Moises na manalangin po tayo at ituro ng ating Panginoon ang ating mga gagawin. Kaya napakahalaga po ng panalangin sa ating mga buhay. Kaya po ng sinabi ni Brother Darwin sa kanyang mensahe kanina, na dapat hindi po natin kalimutan ang manalangin sapagkat yan yung data mo sa Panginoon. Kung hindi ka manalangin, wala kang data. Out of reach
Hindi po ba? Kung sa ating pag hindi ka mananalangin, wala kang data, wala kang connection, kumbaga. Sana sa maikling lesson na ito, nawa po ay nagkaroon po tayo ng nalaman po natin kung ano dapat ang prioridad po natin sa buhay na ito. Tanda po natin na ang lahat ng mga kayamanan sa sanglibutan ito ay hindi po kayang tumbasan ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nawa, sa umagang ito, ako po ay nagpapasalamat. Nawa ay nagkaroon tayo ng bagong pananaw sa ating mga buhay kung ano po dapat ang ating prioridad. Nawa, maraming pong salamat. At nawa ay nag-iwan po ako sa inyo ng kaalaman na kung paano na dapat nating i-prioridad sa ating mga buhay. Maraming pong salamat.